Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ikaw raw ay bayani ng bayan. buhay mo'y pinag-aaralan. Kusmos, alamang yung Yung pangalan. dating ay parang si Superman. Monumento ka kahit saan. May rami-rami mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singdunong mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong katulad mo? Doktor, pintor, sirohano, arkitekto, Bata pa'y nanaunat ang tulad drama. tunay bang kay namin nga ng alam mo? Nangolekta ng kay Rading medalya. Isa'y nga manunulat, Di lang henyo sa isip, pati sa puso kahit sa pa. mga lingwaheng banyaga. Nangolekta rin ng mga Italiano, nobya. Alemán, Frances, Castilla. Nelly Josephine, Getulio, Leonor Segunda at marami pang iba. Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singdunong mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong katulad mo? Sino ka? Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na kasing galing mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na katulad mo? Taong 2012, modernong teknolohiya na ang namamayagpag sa panahong ito. Maraming pagbabago ang naganap na simula noong magkaroon ng kalayaan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Mga pagbabagong hindi natin inaasahan. Mula sa pagbabago ng pamumuhay ng mga Pilipino, sa sistema ng edukasyon, sa pamahalaan ng ating bansa, sa tradisyon at kultura, sa mga batas na siya nagbibigay karapatan sa bawat isa, hanggang sa pagbabago ng bawat Pilipino. Kaalinsabay sa mga pagbabagong ito, nagbago na rin nga ba ang tingin natin sa mga nagawa ng mga bayani para sa ating bayan? Lalong-lalo na si Dr. Jose Rizal na siyang pambansang bayani nating lahat. Si Dr. Jose Rizal o Pepe na siyang tawag sa kanya ng kanyang pamilya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong ika-19 ng Hunyo 1861. Anak siya ni Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso at pampito sa magkakapatid. Nagsimula siyang mag-aral sa loob ng kanilang tahanan na kung saan ang kanyang ina ang kanyang unang guro. Palaging takbuhan ng tukso si Pepe nung bata siya, pilyo pero porsigido sa pag-aaral. Tumaan ang panahon at nagkaroon ng formal na edukasyon sa Ateneo Municipal de Manila. Ayaw man niyang malayo sa kanyang pamilya, ngunit ito ay kinakailangan upang matuto siyang mag-isa. Nagsikap siyang mag-aral upang ipakita sa mga mestizo na hindi dapat minamaliit ang kanyang lahi. Nakapagtapos siya at pinapunta ng kanyang kapatid na si Pasiano sa Madrid upang mag-aral ng medisina. Nagdalawang isip siya dahil hindi alam ng kanyang magulang ang kanilang balakin. Nagtungo pa rin si Pepe sa Madrid. Isinulat ang kanyang mga nobela habang nag-aaral ng medisina. Maraming kalbaryo ang pinagdaanan ni Rizal habang nasa ibang bansa siya. Isa na doon ang pagkabigo niya sa pag-ibig ni Leonor Rivera, ang kanyang pinsan, sapagkat sapilitan itong pinakasal ng kanyang ina sa isang Ingles. Sinundan pa ito ng mga kaganapan sa Pilipinas na hindi niya matamong maisip na nangyayari. Ang kaguluhan, ang pagtanak ng dugo. Bumalik si Rizal sa Maynila at dito siya ay nadakip at pinadala sa dapitan. Dito nakahanap ng bagong buhay si Pepe. Pinaunlad niya ang agrikultura sa dapitan. Nagpatayo siya ng sariling eskwelahan para sa mga kabataan doon
Nagpatayo ng munting klinika para sa mga nagpapagamot at dito niya rin nakilala ang isa sa pinakamalapit na babae sa kanyang buhay, si Josephine Bracken. Pinalipat si Pepe sa Fort Santiago kung saan sisintensyahan siya ng kamatayan. Ika-16 ng Disyembre taong 1896 na magkaroon ng isang paghuhukom para kay Rizal, ngunit hindi naging patas ang pagpataw sa kanya. Nakangiting naglakad mula sa Fort Santiago patungong Bagong Bayan habang inaalala ang magagandang memorya ng kanyang kabataan sa Ateneo. Hindi natatakot si Pepe hanggang sa dulo ng kanyang hininga dahil para sa kanya, lahat ng bagay iginawa niya para sa kanyang bayan at para sa lahat ng mga Pilipino. Namatay si Pepe noong ika-30 ng Disyembre taong 1896 habang nakatingin sa langit. Sa panahon natin ngayon, kilala pa kaya ng mga Pilipino kung sino ang tunay na Pepe? At sino ba si Pepe para sa kanila? 5 storya, 5 pangyayari, 5 Pepe, 5 modernong Rizal. Anong pangalan mo? John Marvin Yu Akal. Ilang taong ka na? 9 years old. Saan ka nag-aaral? St. Joseph. Anong grade mo na? Grade 3. Ano naman ang pangarap mo, Marvin? Maging sundalo. Bakit mo gusto maging sundalo? Para maligtas ang mga tao. Ano naman ang paborito mong subject? Reading. Kasi masaya magbasa at marami natututunan. Ano naman ang paborito mong libangan? Paggawa ng clay, tapos magpintura ng kotse. Sino naman idol mo? Si Jose Rizal. Oo, kasi ang mga kabataan siyang magpapatuloy sa ginagawa ni Dr. Jose Rizal. At ang kabataan may pag-asa. Mag-aaral ako ng mabuti para matulungan ko ang magulang ko. At kapag may nakita akong basura, tatapon ko. Pati rin ang mga kalat ko. Tapos kapag may matanda na hindi makatawid, tutulungan kong makatawid, aalalayan ko. Mahalin ang sariling bayan, wika, pamilya, mag-aral ng mabuti at Diyos. Ayaw niya kasi ng may sasaktan at ayaw niya ng madugong labanan. Opo, Bakit naman? para maging simbolo ng edukasyon at maimpluwensyahan ang kabataan. Kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ito ang isa sa mga winika ni Dr. Jose Rizal na patungkol sa mga kabataang Pilipino. Tunay ngang ang kabataan ang pag-asa ng ating bansa. Ngunit dapat ang kabataan din ang siyang unang nagbibigay ng tuon sa mga kaganapang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sana maisip nating lahat na ang tunay na pag-asa ay hindi lang nasa kamay ng mga nasa gobyerno natin, ngunit nasa kamay ng bawat isa sa atin. Ang pagbabago ay hindi nakikita sa mga ginagawa ng ating pamahalaan, kundi ito ay nakikita sa mga maaaring magawa ng ating mga kabataan. Ateneo de Manila University, ang
pinakaunang paaralang pinasukan ni Pepe. Ating tunghayan ang buhay ng isang estudyanteng nagpupursigi upang matupad ang kanyang pangarap gaya ni Dr. Jose Rizal. JK and Arsomena, 16 years old. PS Applied Math, major in Mathematics sa Ateneo de Manila University. Siyempre, para sa akin, napaka-importante ng edukasyon. Kasi para sa akin, ang magandang edukasyon, yun yung parang bridge mo para magkaroon ng magandang future. So, siyempre, una na doon yung makapagtapos ng pag-aaral. Tapos hindi lang basta makapagtapos ng pag-aaral, yung makapagtapos ng merong honors. Siyempre, gagawin mo na yung best mo para maging maganda yung fruit na makukuha mo. Tapos, siyempre, pangarap ko rin na matulungan yung pamilya ko dahil kaya ako nag-aaral para rin sa kanila. Hirap. Una, nung high school kasi, siyempre, wala pang computer sa bahay. So, yun yung parang medyo nakamahirap, lalo na pag may homeworks na dapat gawin, projects yan. Pero, paghihirap sa studies, kasi kaya naman nadadanang naman yun sa pag-aaral tsaka sa sipag. Kung alam mo namang mag-pay off yun sa dulo, so okay. Siyempre, alam natin na si Jose Rizal, isang napakatalinong estudyante na kahit sa simula parang minamaliit lang siya dahil sa itsura niya, dahil sa kalimutan niya. Hindi yun, tsaka yung pagpili sa kanya ng parents niya na mag-aral, hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Dahil alam niya, yung edukasyon, yun nga yung pag-asa ng kabataan para magkaroon, para maging bukas sa mga nangyayari sa paligid. Siyempre, karapat-dapat na tawagin pambansang bayani si Dr. Jose Rizal kasi siya yung nagpamulat sa mga Pilipino sa maranas na pamamahala ng state sa Pilipinas. Tulad ni Rizal na dumanas din ng mga paghihirap sa pag-aaral. Siyempre, lahat naman ng estudyante ganun. So, tulad ni Rizal, ganun din ako, nakaka-encounter din ng mga hardship sa pag-aaral. Pero, kung talagang gusto mo yung ginagawa mo at talagang nagsisipag ka at ginagawa mo yung best mo, parang yung mga paghihirap na yun, parang okay lang dahil alam mo may makukuha ka out of it afterwards. Dahil si Rizal bilang isang selfless na tao na handang gawin yung ang lahat para makatulong sa kanyang bayan, tingin ko ako, kaya kong magsakripisyo para rin matulungan yung mga mahal ko sa buhay, lalo na yung pamilya, mga kamag-anak, at kung kakayanin, pati rin yung mga taong nangangailangan. At tulad rin ni Rizal, sobrang malaki yung pagpapahalaga ko sa edukasyon na talagang yun lang yung treasure na masasabi mo sa'yo talaga. Tapos, yun, kasama na rin dun yung sipag at syaga. Pag mas determined ka, mas madali mong makakamit yung kung ano man yung gusto mo marating or maabot. Edukasyon ang tanging makapagbibigay ng tunay na kalayaan para sa ating lahat. Ito ang tunay na pamana sa atin ni Dr. Jose Rizal. Pamana na hindi maagaw sa atin ninuman.
Isis. May asawa na at 4 na anak. 4 na taon na ako namamasada ng tricycle. Opo, siyang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal ang taong Pilipino na maraming natapos na kurso. At ang siyang niyakda ng No Limit Tangere at LGBT. Siguro masasabi kong kabayan na nagawa namin yung paghahatid ng pasyente na emergency sa ospital dahil rota namin yung ospital ng pampubliko rito sa base. Medyo masasabi kong kabayan niya kung ang nadala namin pasyente ron ay nabuhay. At nakatulong kami sa kapwa. Masasabi din natin kabayan niya. Paano nga kami makukumpara kayong Sir Doktor yun, driver kami. Parang mahirap yan ang tanong yan, Sagutin mo! Oo! Kasi si Dr. Jose Rizal, maraming pinag-araan yan eh. Maraming pinagdaanan yan, di ba? Like tricycle driver lang tayo, di ba? Ano kaya? Ikaw? Mayroon may kumpara dahil doktor yun, tayo driver. Hindi, pwede naman maging doktor yung driver kung nag-aaral ka ng mabuti. Diba? Ay, nakano ba yan? Oo. Kami mga driver, kapwa driver, ay matuturing namin na bagong Rizal sa henerasyon na to dahil kami ay sumusuporta sa pamilya namin, tumutulong sa mga mamamayan at nagsisilbing pampubliko. Sa panahon ngayon, maituturing natin ang mga driver na makabagong Rizal sapagkat sinasakripisyo nila ang kanilang sarili sa kanilang pamilya kahit na alam nilang delikado ang pang-araw-araw na trabaho nila. Ang pagiging driver ay hindi isang biro lamang dahil sa kanila rin nakasalalay ang ating buhay habang tayo ay nagpupunta sa iba't ibang lugar na ating paroroonan. Gaya sila ni Dr. Jose Rizal na kung saan ang kapakanan ng kapwa nila ang kanilang pinapahalagahan. Sabi nga ni Mang Lito, silang mga driver ay serbisyong publiko lamang. Ito ang araw na pupunta kami sa Intramuros para kumuha ng mga larawan upang mailagay namin sa aming scrapbook. Naghintayan muna kami sa Ama Computer University na aming paaralan dahil sabay-sabay kaming magkakaklase. Alas 8 ng umaga ang call time namin lahat. Pero bago kami umalis ay nagkaroon muna kami ng isang prayer session para maging matiwasay ang pagpunta namin sa aming destinasyon. Nagkaroon din kami ng group picture sa estatwa ni Amable dahil ito ang simbolo ng pagsisimula ng aming paglalakbay. Naghiwa-hiwalay na kaming lahat. Ang iba ay sumakay sa LRT habang ang iba naman ay sumakay sa sasakyan. Nagtungo na kami sa Intramuros para makita ang mga lugar na napuntahan ni Dr. Jose Rizal. Alas 10 ng umaga nang makarating kami sa gitnang Fort Santiago. Mainit at pawisan kami lahat. Pero kahit ganoon ang panahon, ay dapat kaming patuloy. Hinati namin ang aming grupo sa 3. Ang blue team, white team, at ang black team. Sa aming paglilibot, aming nakita ang kagandahang taglay ng lugar na ito. Nakita namin ang mga huling bakas ng paa ni Rizal na gawa sa tanso. Nakita rin namin ang kanyang mumunting estatwa sa loob ng kanyang kulungan sa loob ng Fort Santiago. Marami ring kalesa ang naglilibot sa loob, mga turista at mga estudyante gaya namin. Nakatutuwa ang isipin na ganito pala ang itsura ng Intramuros noong panahon ng Kastila. Pakiramdam mo ay nabuhay ka na rin sa panahon nila. Nang matapos naming malibot ang Fort Santiago, ito na ang oras na ang loob naman ng Intramuros ang kailangan naming libutin. Hinati namin ang mga lugar na aming pupuntahan sa 3. Ang left wing sa
sa black team, south wing sa blue team, at ang right wing naman ay sa white team. Masayang naglibot ang bawat grupo. Picture dito, picture doon, punta dito, punta doon. Napagod sa kalalakad, kaya syempre nagpahinga rin naman kami. At sa di inaasahang pagkakataon, ay nakasalubong kami ng mga aktivista sa daan. At dito namin naisipan na interviewin sila. Ang union namin ay na-establish noong 1984. Pero bago siya naging KMU, ano muna siya, affiliated sa Yellow Union. Pero dahil nakita ng mga manggagawa na hindi talaga kapakanan ng mga manggagawa yung isinusulong ng Yellow Union na FFW, Federation of Migrant Workers. So, ipinagtanggol ng mga manggagawa na itayo yung tunay union sa ilalim ng KMU. So, from ang Nestle sa Kabuyao na-establish ng 1976. Pangalawa siyang factory ng Nestle sa Pilipinas. Yung una yung Alabang. Ewan ko kung naabutan niyo yun. Nung nagpo-produce pa sila doon ng kape, pagdadaan kayo sa South Expressway, pag nasa tapat na kayo ng Tunasan, Alabang, maamoy niyo yung aroma ng kape. So yun yung pinakamatandang pabrika ng Nestle dito sa atin. 1966 siya in-establish, kaya lang 2001 isinara. Pero hindi siya isinara dahil nalulugi. Mas isinara siya para to give way doon sa contractualization. Yung products niya na dating pinoproduce ng regular workers sa kanyang sariling pabrika, in-outsource siya. Ginagawa na siya ng mga contractual sa ibang pagawaan na competitor niya. Siguro kung buhay pa si Jose Rizal ngayon, hindi pa tapos yung laban niya. Baka hindi na lang siya, ako naniniwala na kung buhay pa si Jose Rizal ngayon, hindi na lang ballpen at papel ang gagamitin niya, kundi sandata na. Kung bakit, nung panahon niya, nakita niya na talagang walang mahusay na gagawin yung mga Kastila ng panahon yon para sa kapakanan ng mga Pilipino. So sa pamamagitan ng kanyang panulat, No Limitangere, El Filibusterismo, pinukaw niya yung isipan ng mga Pilipino para mag-aklas, para mag-revolusyon, para sa tunay na kalayaan. Pero kaya lang, after noon, napatay nga siya, inakusahang squealer, yung nag-traidor sa bayan, kaya nga nung pinatay siya, nakatalikod. Pero humarap siya dahil totoong hindi siya traidor at ipinagtanggol niya yung kapakanan ng kinabukasan natin. Kaya lang, yun nga, after na may mamatay na bayani tulad ni Jose Rizal, nadagdagan pa ng maraming bayaning namatay, tulad ng ginawa ni Rizal, hindi na lang sa panulat, tulad ni Bonifacio, tulad ng iba't iba pang mga bayani. Pero nakita natin na sa kasalukuyan, ganito pa rin yung sitwasyon ng Pilipino. Alipin pa rin sa sariling bayan. Diba? Alam mo, ang mga pulis, kita natin yung mga pulis, sino ba yung pinaglilingkuran ng pulis? Diba? Alagad ng bata sila. Pero mas pinoproteksyon nila yung may kapangyarihan sa society. Pero yung pangkaraniwang mamamayan na pwede nilang tulungan, alam mo, hold up, nakita nila, hindi nila ibubuwis ang buhay nila doon sa pangkaraniwang mamamayan. Pwede kung may camera ng network ng television o may radio announcer dyan na kung pwedeng. Pero pag walang nakakakita at pangkaraniwala yun, kalimitan pa nga baka yung pulis pa yung protector ng mga, di ba, mga petty crimes na gumagawa. So, yun, kaya naniniwala ko kung buhay si Rizal ngayon, hindi na lang gagamitin niya yung ballpen at saka papel, kundi hahawak na rin siya ng armas para ipagtanggol yung kinabukasan natin. Ngayon, kung bakit sa sitwasyon naman namin ngayon, sa dami na nga ng mga bayaning tinagurian natin,
na nagbuwis ng buhay para sa tunay na kalayaan. Ako, magtatanong siguro ako sa inyo, naniniwala, ano ba yung demokrasya sa pag-unawa nyo? Karapatan ng tao. Kung dapat majority rule, kumbaga democracy, kumbaga, yung kapakanan ng mas nakararami. Diba? Dapat, yun yung talagang tunay na kahulugan ng demokrasya. Pero sa tingin ba natin, kapakanan ba ng mas nakararami ang umiiral ngayon? Halimbawa, eto na lang, nung isang araw, 14th year na ng implementation ng oil deregulation law. 14 years na siya. Simula nung panahon ni Ramos. Siguro na ipanganak na kayo nun. So, doon sa 14 years na yon, simula nang ipatupad yon hanggang sa kasalukuyan, yung presyo noon kumpara ngayon, 462% na ang in-increase. Kaninong protection, kaninong interest ang isinusulong ng gobyerno? Yung bang ngayon na naramdaman nating oil deregulation law, sa kapakanan ng mas nakararami, ito ba ang demokrasya? O demokrasya para sa ilan na ginagamit lang natin ang demokrasya? So, kaya nandito yung mga manggagawa, taga Nestle, tinututulan yung di umano'y demokrasya, pero sa tunay na esensya, yung walang hanggang kapangyarihan ng iilan na nagsasamantala dito sa ating bayan. At yun ang pinaproteksyon na ng gobyerno ngayon. Sa mata ng mga kapitalista, terorista kami. Pero sa mata ng pangkaraniwang mamamayan na biktima rin ng kawalang katarungan, biktima ng matinding kahirapan, naniniwala kami na kami ang bagong Rizal. Karapatan at katarungan lamang ang tanging hinahangad ng mga aktivistang aming nakausap. Karapatan nilang mga manggagawa at katarungan na hindi binibigay sa kanila ng kumpanyang kanilang pinapasukan. Ang tunay na ibig sabihin ng demokrasya ay ang kabutihan ng mas nakararami. Kung tunay ngang demokratikong bansa ang Pilipinas, dapat kabutihan ng mga Pilipino ang mas pinagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Kung iuugnay natin ito kay Dr. Jose Rizal, tunay na demokrasya din ang kanyang tanging dalangin para sa ating bansa. Kapakanan ng mga Pilipino ang nais niyang matupad hanggang sa kanyang huling hininga. Isang 151 taon na ang nakalilipas nang mamatay ang ating pambansang bayani. Marami na ring mga pangyayari ang naganap sa ating bansa. Dumaan ang World War, ang pagsakop ng mga Hapon, ang pagbabago sa sistema ng ating pamahalaan, ang martial law, ang EDSA Revolution at marami pang iba. Mga pangyayaring nagdulot sa pagsibol ng iba't ibang bayani gaya ni Dr. Jose Rizal. Mga bayaning may sari-sariling paraan ng kanilang kabayanihan. Sa panahon natin ngayon, marami pa ring Pilipino ang may tuturing nating bagong bayani. Ang mga traffic enforcers na handang magbigay serbisyo upang maiwasan ang traffic sa kalsada. Init at pagod ang kanilang tinitiis, makatulong lamang sa iba. Maging ang kanilang buhay ay nasa bingit na rin na kamatayan. Ang mga Metro 8 na araw-araw ay nililinis ang kakalsadahan para lang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Ang mga OFW na handang malayo sa kanika nilang pamilya, masuportahan lang sila kahit na nakalulungkot ang mabuhay sa ibang bansa. Ang ating mga guro na itinuturing nating pangalawang magulang na handang gumabay at umalalay sa atin, mabigyan lamang tayo ng sapat na edukasyon na ating magagamit upang maging matagumpay sa ating buhay. Ang ating mga magulang na buong buhay nila ay kanilang sinakripisyo para lang makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bawat kabataan na pag-asa ng ating bansa na sana ay mapunta sa tamang landas. At ang ating sarili
na mayroong maaaring magawa para sa pagbabagong ating nais makamit para sa ating bayan. Lahat tayo ay si Pepe. Lahat tayo ay bayani sa sarili nating paraan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan upang makatulong sa ating bayan. Isabuhay nating lahat ang kabayanihang pinamalas ni Dr. Jose Rizal. Isabuhay natin ang buhay ni Pepe. Ikaw, ako, tayo.